my goodness. Basiko, sa Maynila po walang tubig. At nakapagtataka dito, bakit kay Yorme sila nagsusumbong sa kanilang mga problema? Matanong natin sa ating sarili, may pamahalaan pa ba ang City of Maynila? Ha? Yan yung mga basic needs of our society. Bahay, damit at pagkain. So napaloob na po yung tubig sa pagkain. Pero bakit hindi kayang lutasin yung problema na yan na pinakakailangan talaga sa atin yung tubig para sa ating personal hygiene? Ha? So, isa na po ito sa mga ebidensya na napabayaan na talaga yung City of Maynila, no? Hindi na po ito maganda, ha? Hindi naman nating sinasabi na dapat talaga lutasin la yung mga patubig na yan kasi hindi naman po sila ang taga Maynila. O may private po yan na company na nagsusupply ng tubig sa buong sa NCR mga kois, no? Pero wala bang ginagawang aksyon para magkatubig yung basiko na yan? Ha? So ano yun? Bahala na sila. Oh, mangangamoy na lang sila. Mag-dehydrate na lang sila kasi walang tubig. Ayan o. Mismong Manileño na imbis na sa pamalaan sila magsumbong kay Yorme Isko Moreno. So, anong ibig sabihin nito? Napabayaan na talaga, di ba? Kaya pala gusto nilang bumalik si Yorme Isko Moreno. Oh, yung mga tulunggis na mga vloggers, na mga amaw, oh, ayan. Sigaw ng taong bayan, tubig daw. Mismong tubig, hindi kayang bigyan ng solusyon. Ha? Panoorin mo na itong buong video na ito bago tayo gagawa ng reaction, okay? Mega love shoutout po sa ating lahat dyan. Ayan. Okay. Sabi ko talagang nakakaawa po. Asahan nyo po, pagbalik ni Yorme Isko Moreno, magkakatubig na kayo. Ayan. At isa pang ebidensya na pabayaan na talaga. Puro to mga ebidensya, papakita natin, ipapamuka natin sa kanila. Ayan, yan yung Divisoria ngayon. Ang daming nakaharang na namang mga sasakyan na yan. Kita nyo? Saan yung namamahala dyan? Pakita natin sa panahon ni Yorme Isko Moreno at sa kasalukuyan ngayon, ha? By picture. Papakita natin yan para talaga maniwala sila kung sino yung nagtatrabaho para sa taong bayan. Ayan na naman sila, Idi at Pati. Hindi nga mga kausap yung mga sasakyan. Ayan, sa termino ni Yorme Isko Moreno, napakalinis. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Di ba? Ngayon, sa baba. Anong nangyari dyan? Paradahan na naman. So, paano nila yan maipapaliwanag sa taong bayan na nagtatrabaho sila? Ayan na. Nag-extension na naman ng mga paninda. Yung mga tulunggis dyan, Tapos pag ulihin kayo sa panahon ni Yorme Isko Moreno, galit kayo kasi tulunggis kayo. Yan ba yung hindi napabayaan nila? Yan ba yung nagtatrabaho sila sa buo nilang termino? Stop muna tayo, ha? Stop muna tayo. Doon muna pag-usapan natin.
isa na po yung ebidensya na napabayaan talaga nila yung Maynila. Sino ba namang hindi talaga magalit o maiinis o malungkot na grabe yung effort mo noon. Grabing effort ni Yormesco Moreno para malinis, masaayos lahat ng iskinita, kalye o dyan sa Divisoria, pero hindi na pagpatuloy. So paano na yan ngayon? Mapapaliwanag nila. So ibig sabihin, hindi talaga sila nagtrabaho ng maayos. Baka totoo yung sinasabi ng iba na bihira lang daw lumalabas sa opisina ngayon lang kasi malapit ng eleksyon, ha? Ako. Kaya siguro talagang sumisigaw yung taong bayan na Yormesco Moreno, balik ka na. Balik doon tayo sa mga patubig. Yung mga patubig, mga kuit, napaka-importante po sa ating yang katawan, kalusugan. Kasi pag walang tubig, paano natin malilinisan? Paano tayo maka-personal hygiene niyan? Makaligo, makahugas, makaluto. Pwede ba magluto na walang tubig? Hangin lang? Pambihira naman. Di ba kayang yon? Solusyonan ng pamalaang Maynila? Kasi, ayun ebidensya na yun, di ba? Bakit sila kay Yormesco Moreno dinudulog yung kanilang mga problema? So, ibig sabihin talaga, malaking pagkakamali sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman po natin sinabi na hindi yan sila dumulog sa pamalaang Maynila. Siguro, hindi lang napakinggan talaga. Kasi kung napakinggan yan at naasikaso na solusyonan, hindi yan sila lalapit at sisigaw na walang tubig yung basiko. O, diba? So, paano yung lahat ng mga tao sa basiko? So, paano sila ngayon ibuboto na hindi nga sila naasikaso ng pamalaang Maynila? Kasi tinalaga sila para alagaan yung taong bayan. Pwede naman nila kausapin yung Maynila, bigyan ng solusyon. Kailangan ng tubig talaga. Basic needs yan in our society. Kausapin nila. Hindi ba nilang kayang kausapin yung Maynilad para mabigyan ng tubig yung basiko? Kaya yan, yakang-yaka yan, pero paano naman kasi kung hindi talaga nagtatrabaho? Nga yung taong bayan dyan. So, papasok sa paralan, magtatrabaho, walang ligo. Tapos, pag ma-dehydrate pa, gastos na naman. Pa-ospital na naman. Kakaiba yung pamumuno talaga ni Yormesco Moreno. Talagang doon mo makikita yung laki sa hirap. Talagang ramdam niya lahat ng problema ng mga utaw dyan sa City of Manila. Tapos ito pa, ayan kailangan mayroong kang tarpaulin na, ayan, basahin nyo, si ate at si kuya. Pag mayroong kang ganyan, pwede kang bumiyahe, mamasada, mga e-trike yan, electric yan na bike, e-bike, ayan, sorry. Tapos pag naglagay ka ng iskutsi dyan, tinatanggal kasi nga daw wala pang eleksyon. At dati pa, pag maglagay ka ng iskutsi dyan, huhulihin. Ayan o. Ano yan? May patarpulin pa, parang iwas huli. Pero kapag iskutsi ang nakalagay, huli ka balbon. Ay,
nako naman. May taryahan pa rin kina Edie at Pate. Kahit may tarp ng Honey at Yol, ang maganda lang ay iwas huli ka balbon. Ay, paano yan? Ayaw nila ng iskotse kasi daw malayo pang eleksyon. Iyong ginagawa nila, pamumulitika, di ba? Mas malala pa yon sa pagpalagay mo ng tarpaulin sa mga e-bike mo na yan. Oh. Tapos, ang mga tarpaulin ni iskotse, tatanggalin nila. Dahil ang dahilan, hindi pa daw campaign period. So, paano natin yan maipaliwanag sa taong bayan ngayon? Naku, ganun din yung nangyayari sa sangguniang kabataan dyan sa City of Manila, ha? Pag hindi ka kalyado, ayun, nangyari kaya niyan ibay. Tinanggal. O ngayon, kaso ang hinaharap nila. Hindi nyo ba mapipigilan, mga supporters ni Yorme at Che, kaya bumabawi kayo sa ibang paraan? Kaparaan ng katulunggisan. Oh. So, kailangan pala dyan, kung may e-bike ka, pag may tarpaulin kang ate at kuya, ayun, walang huli. Kahit saan, pwede. Pag makita nila na iskotse ang nilagay mong tarp dyan, naku, yari ka, huli ka balbon. Sinong namumuliti ka ngayon? Grabe yung mga galawang desperado, ha? Talagang parang wala ka na dyan sa bansang demokrasya. Kasi sila na ang masusunod. Well, walang kasalanan po yung Manilinyo dyan kasi hanap buhay yan. Pag hindi po sila susunod, walang chicha. Nga sila, walang maipapakain sa kanilang family. Pero babawi ang mga yan pagdating ng eleksyon. Tignan nyo yan. Pagdating ng eleksyon, babawi ang mga yan. Kasi hindi naman ganyan naranasan nila sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Ha? Ngayon lang iyan. Kasi nga, malapit na yung eleksyon. Sinong namumulitik ka ngayon? Di ba? Malupit sa lahat ng malupit. Dikit pa more. Yan. Yung mga vloggers ni Tambaloslos, yan. Ba't hindi nyo pwede i-content yan? Kasi nga, bawal i-content nyo dahil you're fired. Yan tayo eh. Tuloy natin to. Yung mga tatak lang na ganyan, pwede sa Maynila, ate at kuya, pero pag iskotse, wala kang karapatan sa Maynila pag may tarpaulin kang ganyan. Di wow, sila na. Pero humanda kayo sa pagdating ng eleksyon. Wash out kayo lahat dyan. Ha? Pangmamalabis po yan sa pwesto. Pangmamalupit po yan sa taong bayan. Bakit? Para makuha nila ang boto. Di nga. Kala nyo ba iboboto kayo ng taong bayan? Ha? Talagang taong bayan na po ang humusga. Well, kayo naman po talaga ang sumigaw na balik na Yorme Isko Moreno. Patunayan nyo, ipakita nyo. Anong hiling ni Yorme Isko Moreno?
babalik ako basta vote straight po tayo. Yan, tandaan nyo yan, mga batang Manileño, mga batang Maynila. Vote straight ang kailangan ni Yorme Isko Moreno. May nagtanong, bakit kailangan pa talagang i-vote straight? Kasi pag hindi mananalo lahat ng mga Yorme's Choice, alam nyo naman, pagdating dyan sa City Council, dadaan po lahat ng mga ordinansa na gustong ni Yorme Isko Moreno para sa pagbabago ng Maynila. Yung mga tulunggis dyan, kung mananalo ang mga yan, ako, talagang isa po yan sila sa isang hadlang sa muling pagbango ng Manila. Kaya talaga kailangan vote straight po tayo, kasi alam naman po natin hindi naman po mapagmalabis ang ating Yorme Isko Moreno. Ang kanya lang naman para sa taong bayan. So walang masama po doon, kasi nakita na po natin, naramdaman po natin kung paano po namumuno ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Dagot nga di ba? Dagot, greatest of all time na mayor sa buong Pilipinas. Di ba? Kaya hindi po kayo ipapahamak sa Yorme's Choice, kasi kayang kontrolin yan ni Yorme Isko Moreno. Busway nga Boss Yorme. Vote straight po tayo para sa muling pagbabago. Walang hadlang sa mga gagawing muli ni Yorme Isko Moreno, sa mga ordinansa o mga pabahay, paaralan, ospital, na ospital dyan sa Basico. Bakit kinawawa yung Basico kaya? Matatandaan natin, nakatira din si Yorme Isko Moreno dyan. So lahat bang tinirhan ni Yorme Isko Moreno ay pag-iinitan nila? Yung ospital ng Basico, 3 years nang nakatingga, mag 3 years nang nakatingga, matagal ang tapos, ngunit hindi pa rin napakinabangan ng mga taong bayan. Anong klaseng pamumuno iyan? Lahat namang ginagawa ni Yorme Isko Moreno noon ay para sa taong bayan. Yung mga residences na matagal nang tapos, nakatingga lang, hindi pa rin naibigay sa taong bayan. Well, malapit na pong paghuhukom. Pagbalik ni Yorme Isko Moreno, ayan, maliwanag na naman ang Manila. Diba? Asahan nyo yung ospital na yan sa Basico ay magagamit din ng taong bayan. Yung mga pabahay, residences, magagamit na yan. Yung mga tubig, problema nyo sa Basico, ay anli tubig na kayo. Kung kay Yorme pa, anli sawa na kayo dyan, kahit maligo kayo buong araw. Ganun po maninilbihan ang ating butihing Yorme Isko Moreno na walang katulad. Kasi yung mga iyon, isa po yan sa mga ebidensya na napabayaan po ni ate yung City of Maynila. Diba? Anong nangyari doon sa Binondo Bridge, Intramuros, Kadugtong? Ang marumi na, vandalism, ginawang parking lot. Kasi kung nagtatrabaho pa sila ng maayos, walang sisigaw na balikan na Yorme Isko Moreno. Because ang isisigaw nila, isa pa. Hindi na namin kailangan si Yorme Isko Moreno dahil kampante na kami sa inyong pamumuno. Pero hindi, maraming nagrereklamo Tapos, pag walang resibong nagawa, ayon, tinuturo si Yorme Isko Moreno dahil daw sa utang na yan. Sino bang nagpalusot? Sino bang pumirma? Tapos, may nakita naman sa pirang pinangutang ni Yorme Isko Moreno para sa taong bayan. At higit sa lahat, pandemic po iyon.
lockdown. Halos mostly dyan, majority po, isang kahig, isang tuka. So paano yan? Mamamatay sila kung hindi gagawa ng kaparanan si Yormisco Moreno. Talagang ipangutang niya para mabusog yung batang Maynila. Sa panahon ni Yormisco Moreno, pandemic o busog. Di ba? Mismong ayuda na naghahatid sa yung pintuan. Hindi yung sila papupunta dyan sa City Hall. May nakita naman, may resibo naman. So bakit na pabalik-balik, ulit-ulitin na yung utang, pero wag ka, magtataka ka. Bakit mabilis na palusot yung 70 million? Tapos may sa 2025 budget na 25 billion, billion na pinag-usapan dyan. Mayroon pala. Diba? So ngayon, taong bayan na po ang magdesisyon. Kaya sana po wag po tayong magkamali sa ating iboboto next year. Dahil kayo rin ang talagang magsisisi. Diba? So bago po tayo magtatapos, dito muna tayo. Mega love shout out po sa ating mga software chat na nagbibigay po sa atin, kay Ma'am Vicky V, ayan, kay Ma'am Tis Pilahes, tapos kay Edgar Kalakin, ayan, Kalakin, mega love shout out po sa inyong lahat, ayan. At sa lahat po ng mga viewers natin, especially po yung walang escape po sa ads, ay talaga nakakatulong po sa pag-grow po ng ating channel yan. Ayan, di ko lang kayo isa-isahin, basta marami po kayo. Lagi ko po kayong nababasa sa comment section. Ayan, alam niyo pa yun kung sino po kayo. Kasi nababasa po ako ng mga comment section, ay talagang ginaganahan din po tayo gumawa ng mga video o support to Yormisco Moreno para sa kanyang candidacy. Kasi alam naman po natin na yung sinusuportahan natin ay matinong tao, matuwid. Ayan, intensyon lang niya is yung taong bayan. Kaya yung believe natin kay Yormisco Moreno, grabe talaga, kahit na hindi naman ako taga Manila, pero bakit na-appreciate ko yung ginagawa ni Yormisco Moreno sa inyo? Dahil makikita naman talaga kung gaano po kayo kamahal ni Yormisco Moreno, yung mga estudyante, mga lolo natin, mahirap mayaman, pantay-pantay po, transparent po si Yormisco Moreno. Kaya bukas po, ayan, October 8, last day of filing of candidacy, ayan. May pagtipon-tipon pong gagawin dyan sa may Arroceros Park, 8:30 ng umaga. I'm sure siguro dyan muna konting usap-usapan sa mga Your Miss Choice bago po tutulak doon sa Kumilig. Kasi last day of candidacy na po iyan. So, talagang napaka-excited. Your Miss ko talaga mahilig sa excited Pero wag kayong mag-alala kasi buo na po yung paninindigan o isip o desisyon ni Yormisco Moreno na babalik muli siya sa Maynila para sa inyong panawagan. Tutuparin niya. Okay? Please like and share mga koys. Malaking tulong po yan sa ating video. Pakalat natin yung mga magandang nagawa ng mga Your Miss Choice dyan sa Maynila. At dapat vote straight po tayo para sa muling pagbangon ng Maynila. Ayan. At paki-subscribe na rin yung mga bago pa at paparating na mga followers, subscribers po natin. Okay? So for now, I'm God. Pilipinas, God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.